Pinag-uusapan ngayon at headline ang pagkakakulong nga ng aktres at social media personality na si Neri Naig dahil na rin sa 14 na counts ng violation sa Securities Regulation Code at syndicated estafa. Matatandang unang naibalita ang nasabing issue ng banggitin nga ito ni OJ Diaz pero hindi pa na-confirm. Kaya naman marami ang nagulat nang makumpirma nga na inaresto si Neri Naig sa Pasay noong Sabado, November 23, 2024 ng Southern Police District. Non-bailable ang kasong syndicated estafa pero nakapagpiyansa naman sa SRC violation si Neri. Kasulukuyan siyang nasa Pasay City Jail. Sa naging post ni Chito Miranda sa kanyang Instagram, doon ay nabanggit ang pangalan ng isang tiyanda. At nabanggit din ang pangalan ng kumpanyang Dermacare. Doon ay sinabi ni Chito na napakabait ng kanyang asawa at hindi nito ugaling manlamang ng kapwa. Bagkos ay madalas na si Neri pa ang naaabuso. Sa nasabing post ni Chito Miranda ay sinabi rin niyang wala silang na-receive na letter from the prosecutor at walang sabina at wala rin kahit anong notice. Nakwento rin ni Chito na naging maayos naman ang ilang reklamo at handa namang humarap sa korte si Neri kung kinakailangan. Pero ngayon ay nalulungkot siya dahil may hirapang ipagtanggol ni Neri ang kanyang sarili lalo na't nakapiit ito. Matatandaan sa mga post noon ni Neri Miranda ay nabanggit din niya ang pangalan ni Chanda Atienza na siyang may-ari ng Dermacare na isang beauty clinic. Masaya pa si Neri Miranda noon nang ilunsad nga siya bilang endorser ng nasabing franchise ng Dermacare noong October 2020. Sa isang post noon, October 2020, ay masayang sinabi ni Neri Miranda na isa na nga siya sa endorser at franchisee ng Dermacare. Ilang mga photos din ni Neri Miranda ang ipinost naman ng Facebook page ng Dermacare at ipinakita ang ilang mga photos ng contract signing ni Neri. Kasama sa nasabing photo si Chanda Atienza. At pagdating naman ng July 2021 ay napaka-excited na in-announce ni Neri ang opening ng ilang mga negosyo niya at pati na rin ang kanyang branch ng Dermacare sa isang mall sa Tagaytay City. Narito ang kanyang post noong July 19, 2021. Dalawang negosyo ang bubuksan natin this month, exciting. Pero ang mas nakaka-excite yung marami tayong mabibigyan ng trabaho. Makakabawi rin tayo, babangon tayo, kaya natin to. Ang mga nabanggit na negosyo ay ang Dermacare Serene Tagaytay at ang Titok Tagaytay at Neri's Not So Secret Garden. Samantala tungkol naman sa violation na tinutukoy ng Securities Regulation Code, isa si Neri sa mga franchisee at endorser nga ng Dermacare. At dahil dito, ginamit ang picture ni Neri at bilang endorser nga ng nasabing beauty clinic noong October 2021. Sa nasabing post ng Dermacare ay makikita ang photo ni Neri at may nakalagay na ganito, "Become a franchise partner, 250,000 only." Importante na mapalago ang pinaghirapang ipon mula sa sipag at tiyaga natin. Kaya tara, mag-inquire na at tutulungan tayo ni Dermacare ma-achieve ang mga pinapangarap mo. Ayon na rin sa mga sources, ang nilalaman ng nasabing franchise program ay ang investment nga na 250,000 pesos sa Dermacare at makakatanggap naman ng 31,500 pesos every quarter at ito nga ay mangyayari sa loob ng 5 taon. Pero dahil sa naging issue na ito, makikita na mukhang hindi naging successful ang nasabing programa dahil maraming mga franchise partners ang tila nalungkot dahil hindi nga nangyari ang napagkasunduan nilang maibabayad sa kanila or kikitain. Ilang mga kwento din ang lumabas na tumalbog ang mga checking ibinigay ng Dermacare sa mga investors nito. At dahil sa nangyaring ito, hindi pinalampas ng mga investors na ipaalam sa Securities and Exchange Commission ang mga issue na naranasan nila. Kaya naman noong September 2023 ay naglabas ang Securities and Exchange Commission at ipinaalam nga sa publiko na wala ng authorization ang Dermacare na makatanggap pa ng ilang mga investment dahil hindi na ito kumuha ng mga permit para sa kanilang kumpanya. Ayon sa SRC, required na magparehistro sa SEC ang kahit anong negosyo na kung saan ay tatanggap o magbebenta o magpopromote ng mga investment programs.
Nakasaad sa Section 28 ng SRC, no person shall engage in the business of buying or selling securities in the Philippines as a broker or dealer, or act as a salesman or an associated person of any broker or dealer unless upaman lumabas ang advisory ng Securities and Exchange Commission na ibahagi na at nagbigay na ng announcement si Neri na hindi na siya connected sa Dermacare. Narito ang naging post noon, September 1, 2023 ni Neri sa kanyang Facebook. I would like to take this opportunity to inform you all that I am no longer affiliated or associated with Dermacare. It is important for me to make this announcement to ensure transparency and avoid any misunderstanding. Pero sa kabila ng announcement na ito na hindi na siya associated sa Dermacare, ay nadamay pa rin si Neri Miranda sa kasong isinampa sa SEC noong May 22, 2024. Ayon sa Section 73 ng SRC, pwede ring mapatawan si Neri Miranda ng 50,000 pesos hanggang 5 million pesos na penalty at 7 years hanggang 21 na taon na pagkakakulong. Dahil dito, pwedeng umabot sa 1.7 million pesos ang piyansa na pwedeng ibayad ni Neri dahil sa violation sa SRC. Pero hindi pa rin siya agad makakaalis sa piitan dahil na rin sa kasong syndicated estafa. Kung mapatunayan mang guilty si Neri Miranda sa syndicated estafa, ay pwede siyang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ayon din sa korte, nakasaad sa Presidential Decree No. 1689 na pwedeng kasuhan ng syndicated estafa ang grupo ng 5 o mas marami pang mga tao na nagtulungan upang makakuha ng pera sa mga investors. Pero hindi naman nabanggit ang ilan pang mga pangalan na pwedeng isama kay Neri Miranda. Sa puntong ito ay patuloy namang umaasa ang mga netizen at ilan din ang nagbigay ng kanilang suporta para kay Neri Miranda at Chito na kung saan ay tutulong sila para mapaayos at maging mabilis nga ang solusyon sa kasong ito. Isa na dito ang dating senador na si Kiko Pangilinan at kilala din bilang isang abogado. Narito ang naging post ni Kiko Pangilinan sa kanyang Instagram. Narito kami handang tumulong, Chito. Ang product endorser ay isang talent at kung walang koneksyon o kinalaman sa ownership or management at operations ng kumpanya na involved sa illegal na operations ay hindi dapat managot sa nasabing illegal na gawain. At dahil dito nagpasalamat naman si Chito Miranda sa suporta ng mga fans pati na rin ni Kiko Pangilinan.